once held dear, I count it all as lost. Lead me to the cross where your love poured out. Bring me to my knees, Lord, I'll lay me down. Rid me of myself, I belong to you. Oh, lead me to the cross. Come on, church, let's sing. You were as I, tempted and tried. The Word became flesh, bore my sin and death. Now you're risen. Everything I once held dear, I count it all as lost. Lead me to the cross where your love poured out. Bring me to my knees, Lord, I'll lay me down. Rid me of myself, I belong to you. Lead me to the cross. Come on, church. To your heart. Lead me to your heart. Lead me to your heart. Lead me to the cross where your love poured out. Bring me to my knees, Lord, I'll lay me down. Rid me of myself, I belong to you. Now lead me to the cross where your love poured out. Bring me to my knees, Lord, I'll lay me down. Rid me of myself, I belong to you. Oh, lead me to the cross. Hallelujah, Lord God, we praise you. Panalangin namin, Panginoon, na patuloy mo kaming tulungang patayin ang aming mga sarili at piliin ka sa araw-araw. Hallelujah! Nakilain ka, Lord God. We praise you. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Purihin ang Panginoon, magandang umaga po sa ating lahat at una na sa Panginoon. At bilang pasasalamat sa Diyos, pwede po nating palakpakan ng malakas ang ating Panginoon. Yung pong pinakamalakas, purihin po ang Panginoon. Pagkat ang ating pinuntahan sa lugar ng ito ay hindi tao, kundi ang Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya dapat at tumanggap ng papuri at pasasalamat sa umagang ito. At bago po ako manalangin tayong lahat, ay meron po akong babasahin sa salita ng Panginoon. Ito po yung paalala ng Panginoon Jesus sa kanyang mga alagad. Ito po yung nasa Juan 16, talata 33.
Ito po ang sinasabi. Sinabi po ng Panginoon Jesus, sinabi ko ito sa inyo upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa pakipag-isa sa akin. Magdaranas kayo ng kapaghihatian sa mundong ito. Ngunit, tibayin niyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang mundo. Ito po yung salita ng Panginoon na dapat natin panghawakan sa bawat sandali ng ating buhay. Dumadaman tayo sa sitwasyon na mabigat, tagumpay, kalungkutan, kabiguan. Ang nais po ng Diyos ay lagi tayong magpuri at magpasalamat sa pagto'y kaluguran sa kanyang kalulhati ng kanyang pangalan. Tayo po'y manalangin. Amang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa umagang ito. Sa pagkakataon, ang pribilehiyong pinagkaloob mo sa bawat iyong mga anak. Tunay, Diyos, sinabi mo sa iyong mga salita, ang sino mang makipag-isa sa Panginoong Isus ay binigay mong maging karapatan, O Diyos. Kaya sa umaga ito, Panginoon, kami nagpapapumba, nagpapahinod sa iyong banal na harapan. Tiklop tuhod kaming malapit sa iyo, Panginoon. Ang aming kamay ay tinataas niyo bilang pagsuruko ng aming mga sarili, O Diyos. Purihin ka, pasalamatan ka na aming buong puso at kaluluwa. Salamat sa pagkakataon na patuloy mong pinagkakaloob sa bawat isa, Panginoon. Na kami sa aming pagising, maraming alalahanin, maraming kaabalahan. Ngunit, salamat sa iyong mga salita na kung uunahin namin ay iyong kaharian, ay iyong katuwiran, ang lahat ng bagay ay pawang idarag mo sa aming mga buhay, Panginoon. Kaya sa lahat po, Ama, sa umaga ito, salamat sa iyong kabutihan, sa iyong kandarab na kami sama-sama tumungo sa lugar na ito upang kami, Panginoon, ay magtaas ng papuri at pasasalamat sa iyong kabutihan, kasakalan ng iyong pag-ibig sa aming mga buhay, O Diyos. Purihin ka sa umaga ito, Panginoon. Salamat sa iyong mga salita na iahayag sa umagang ito. At ito nga, Panginoon, mga salitang mahayag, tunay na Diyos, sa pamagitan ng iyong kabutihan kanilo, salamat na ang aming buhay hayag sa iyong harapan, Panginoon. Kita mo, Panginoon, ang aming karumihan, ang aming kasamaan, kasalanang nagagawa na salita na isip. Salamat sa banal na dugo ng Panginoon na tumigil sa krus ng Kalbaryo. Ito'y may kakayat kapangyarihan upang kami malinis sa lahat ng uri ng karumihan kasamaan na kinalakhan namin sa mundong aming ginagalawan. Salamat sa buhay niya, Panginoon, na kusa niyang binigay sa krus ng Kalbaryo upang kami, mga tao na yun nilikay patungo sa panis ng kaparsang walang hanggan, ay binigyan mo ng buhay na pag-asa, pamamagitan ng pananampalataya ang nilagay mo sa kabaturan ng aming mga puso, Panginoon. Salamat sa iyong mga salita. Salamat sa iyong banal na Espiritu na malayang makakilos at makagawa sa aming buhay, Panginoon. Salamat ang aming puso at isipan ay aming binubuksan ng ugat upang malayang makakilos at makagawa ang iyong mga salita, O Diyos. Purihin ka at sa araw nito, Panginoon, magdadaos kami ng pag-idiwang sa 40 taon na pagsama mo ng kadakilaan at katapatan na iyong pag-ibig. Ay yung salita pa rin ang aming pangahawakan na saan kami dumako, Panginoon, ang Diyos ang aming kagapayogan. Purihin ka, luwalhatiin ka sa oras ito. Sa iyong mataas na parangal, papuri, pasalamat, ang kalulati at karangalan ay tayo sa iyo lang, O Diyos, sa pangalan pa ito sa aming dalangin. Amen. Amen. Happy 40! Happy 40 years anniversary, TCFC. Pakilingon nga yung katabi mo. Pakisabi, happy 40. Happy 40 years anniversary, TCFC. I-welcome po natin ang bawat isa. Hallelujah. Thank you, Lord, at narito tayong lahat at magkasama-sama tayo makikinig. Celebrate natin ang kabutihan ng Diyos sa loob ng 4 na taon. Ang lahat po ay aming inaanyayahan para sa ating motorcade. Ang ating pong assembly ay 3:30 p.m. Salubungin natin ang napakainit na araw na isang masayang pagdiriwang ng kabutihan ng Panginoon. Aangat po yung ating motorcade ng 4 p.m. At magsisimula ang ating gawain, ating celebration ng 5 p.m. sa Barangay San Isidro. Covered court sa may Parola.
At welcome po kay Sister Kimberly Kate B. Montances. Nasaan po siya? Hello po, good morning, Sister Kimberly. Kimberly Kate. Ayan. Salamat sa Panginoon, maaari na po tayong maupo. Ayan. So tuloy-tuloy pa rin po tayo ito na po yung ating last week sa ating series, The Man on the Cross. Napag-usapan natin nung unang linggo ang The Lamb that was slain. Ayan. Sino nga po yung Lamb? Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. The weight of sin, yung bigat ng kasalanan, ano po? Yung pinasan ni Kristo yung lahat ng kasalanan na meron tayo. Wala nang iniwan. Last week ay napag-usapan natin yung tetelestai. It is finished. Wala nang haing gaganapin pa para sa kasalanan. Wala nang sakripisyo pa kahit po tayo. Hindi na tayo dapat magsasakripisyo upang patawarin tayo sa ating kasalanan. The reason why we do service sa church kasi pinatawad tayo ng Diyos. At ngayong umaga, para sa ating last Sunday, Crucify with Christ. Ayan. Yun po yung ating pag-uusapan. Ang title nito ay Napako kasama si Kristo. Mababasa natin sa Galatians chapter 2, verse 20. Pero sisimulan natin yan ng verse 19. At mababasa rin natin sa Romans chapter 6, verse 4 to 8. Maaari po bang lahat ay tumayo bilang paggalang at pagrespeto sa kanyang mga salita? Galatians chapter 2, verse 19. Ako'y namatay na sa kautusan, sa pamamagitan rin ng kautusan, upang ngayon mabuhay para sa Diyos. Ako'y kasama ni Kristo na ipinako sa krus. Verse 20. Kaya hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At ang buhay ko ngayon sa katawan ay kinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmamahal sa akin at naghandog ng kanyang sarili para sa akin. Romans 6, 4 to 8. Kung gayon, sa pamamagitan ng bautismo ay namatay na tayo at inilibing na kasama niya upang kung paanong si Kristo ay muling binuhay sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo naman ay lumalakad sa panibagong buhay. Verse 5, sapagkat kung nakaisa tayo ni Kristo, tayo kay Kristo sa kamatayan tulad ng sa Kanya, tiyak na tayo ay makakasama niya sa muling pagkabuhay tulad ng sa Kanya. Dapat nating malaman ito, tayo pong lahat, taga-TCFC, dapat nating malaman ito, na ang dati nating pagkatao ay ipinakong kasama niya sa krus, upang ang makasalanang pagkatao ay mamatay at nang hindi na tayo pagharian ng kasalanan. Sapagkat ang sino mang namatay ay pinalaya na mula sa kasalanan at kung tayo ay namatay kasama ni Kristo, sumasampalataya tayo na mabubuhay rin tayong kasama niya. Tayo po'y manalangin. Diyos naming makapangyarihan sa lahat, dalangin namin ngayong umagang ito, bigyan mo po kami ng espiritu ng kaunawaan. Maunawaan-nawa namin ang lawak, ang lalim, ang taas, ang layo ng iyong pag-ibig sa amin, ang kahulugan ng iyong pagkamatay sa krus, at ang implication nito sa bawat isa sa aming naririto ngayong umaga. Dalangin namin, masalamin namin ang aming sariling buhay sa mga salitang aming tutunghayan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Yan, makakaupo na po tayong lahat. Salamat po sa Panginoon. Mainit po, ano? Konting hinga na lang po yung ating 4 na 5 tonners na aircon ay mararamdaman na po natin. Naroon na po tayo sa proseso ng paglalakad ng electrical permit. Ang ating pong ina-apply ay panibagong kontador para lang sa 4 na ito. Para po hindi masyadong lumaki yung ating bill. Ayan. So, ang panukala po ng ating mga talatang binasa
ay ang pananampalataya kay Jesus ay hindi lang pakikiisa sa kanyang tagumpay. Ito din ay pakikipag-isa sa kanyang kamatayan sa krus. Marami sa atin gustong-gusto yung benepisyo. Ang sarap naman kasi kapag pinag-usapan ng benepisyo. Ano po? Yun pong mga pensioner, yung mga retirado nating guro, si Nanay Florence, si Prof. Belia Constantino, si Prof. Gloria Martinez, mga pensionado po yan eh. Pagka dating po ng, hindi ko alam kung anong petsa, pumipindot na yan. Pumipindot. Nasaan si Nanay Glo? Umuwi na ba? Si Nanay, ayun, si Nanay Glo. Pero alam niyo ba, yung kanilang pinipindot, yung mga benefits nila, hinulugan nila yun, ano? Kinaltas yun. Pinaghirapan nila yun. Yun ang totoo. Ano? Yung mga apo, kura na lang ng kura, pero nung panahon naguhulog ang lola, wala sila. Ang ginawa ni Jesus sa krus, gusto lang natin yung kanyang benepisyo. Pero ngayong umaga, pag-uusapan natin, yung paghihirap niya sa krus. At kasama tayo doon. Ayan. Meron 3 layunin ng ating pag-uusapan. Una, upang ipaalam ng pagsampalataya kay Jesus ay katumbas ng pagkamatay sa lumang pagkatao. Hindi ko lang alam sa akin, noong merong nagpatanggap sa akin, hindi niya to dinisclose sa akin. Ibig sabihin, hindi niya sinabi sa akin, tanggapin mo si Kristo at mamatay ka sa iyong lumang pagkatao. Wala. Hindi ako na-orient na may ganto. At mapalad tayo ngayong umaga kasi napakahalaga nito sa isang buhay mananampalataya. Hindi lang tayo puro tanggap ng biyayang galing sa Diyos. Meron tong malalim na kahulugan sa ating pagkatao. Ano po? Ang nakikita natin ay yung lamang mga benepisyo ng mga tinatanggap ng ating mga pensioner. Pero yung panahong sila'y naghuhulog at ang laki kaya ng kaltas ng GSIS. Ang laki. Question, hindi ba namatay na si Kristo sa krus? Namatay na ba talaga siya sa krus? Namatay na, no? Yan nga yung pinag-usapan natin. Bakit kailangan ko pang sumama sa kanyang kamatayan? Hindi pa pinag-usapan natin, Pastor, last week, siya na yung namatay para sa atin, para hindi na tayo mamatay. Ano to? Bakit dapat makasama tayo sa kanyang kamatayan? Yan ang sasagutin natin mga tanong habang tayo nag-uusap. Hindi ba inako na ni Kristo ang kasalanan ko? Hindi ba inako niya na sa krus? Naalala niyo meron nakadipa sa krus tapos ay merong balutan sa kanyang balikat. Ang dami doon nakalagay na kasalanan. Kasama yung kasalanan ko. Kasama yung kasalanan nyo. Kasama yung kasalanan nating lahat doon sa kanyang balikat. Pero bakit kailangan ko pa rin makiisa sa pagkapako niya sa krus? Sa Galatians chapter 2 verse 19, basahin natin. Ako'y namatay na sa kautusan sa pamamagitan rin ng kautusan upang ngayon mabuhay para sa Diyos. Nung sinabing namatay na sa kautusan, hindi na paparusahan. Okay yun sa atin, ano? Okay yun sa atin. Okay yun sa atin. Benepisyo. Benefits. Siyempre, si Kristo na yung pinarusahan. At yun ay napag-usapan natin 2 weeks ago. Pero ngayong umaga, ang ating pag-uusapan, dapat mapako tayo kasama ni Kristo doon sa krus. Medyo nakakalito po ba? So sa biyaya ng Panginoon ay maunawaan natin at maliwanagan natin lahat ng ito. Pangalawa, upang mabuhay para sa Diyos. Ibig sabihin, mabuhay na para sa Diyos, hindi na para sa kasalanan. Ito yung kanyang ginawa sa krus. Sa verse 20, sabi diyan, kaya hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Sabi ni Santiago, ito po pansinin natin. Ang sabi ni Christ, kapag namatay na tayo sa krus kasama niya, may kapalit yun may kapalit. May kapalit. Alam niyo po yung kahit gaano kagaling, yung gamot, sino po rito meron ng maintenance?
Yeah, okay, mahiya. Be proud. Ayan. No, swerte ng mga wala pa, no? Mabisa po yun, mabisa. Meron akong isang gamot para sa kolesterol. Meron pa akong isang gamot para dun sa puso, para lumuwag yung baradong isang artery ng puso ko, para siya lumuwag. Pangpalabnaw ng dugo para yun ay hindi magsara. Pag nagsara yun, wag naman. Wag, Lord. Kahit gaano ka-epektibo yung gamot, kapag hindi ko yun ininom, hindi ko mararamdaman yung bisa nun. Amen po ba? Kahit gaano kagaling yung amlodipine, kapag hindi ko yun ininom, may isa pa eh. Yung kapag sobrang nag-spike yung blood pressure, nag-200, ano nga yung iniinom, mami? Catapres. Saan nilalagay? Alam ni brother eh. HB ka na rin ba, kapatid? Hindi naman. Saan nilalagay? Sa ibabaw, sa ilalim ng dila? Sa ilalim. Alam ni Egi. Egi, ikaw ba yung HB na? Naririnig mo lang. Mabisa kasi siya eh. Kapag sobrang taas na ng BP, kasunod-nod, pwede nang ma-stroke. Ang nilalagay ay yung catapres. Doon daw sa ilalim ng dila. Kapag hindi mo yun nilagay, kahit gaano kabisa yun, kahit gaano ka-epektibo, kahit gaano kagaling yung catapres, kapag inilagay mo lang sa tabi mo, at di mo nilagay sa ilalim ng yung dila, wala yung epekto, wala yung magiging resulta sa atin. Napaka-powerful ng cross ni Kristo. Sobrang napaka-makapangyarihan niya. Natalo niya ang kamatayan, tinalo niya ang kasalanan, pero kahit gaano ka-epektibo, kahit gaano ka-powerful ang cross ni Kristo, kapag hindi natin ito na-apply sa ating sarili, kapag hindi natin na-relate ang cross sa ating buhay, wala itong kabuluhan. Ngayong umaga, ang layunin ng ating pag-aaral, maunawaan natin na ako, si Reynante Tonguhan Lakampuenga, kailangan kong makasamang ipako ni Kristo sa krus. At ganun din po kayo. Doon lang e-epekto ang kapangyarihan ng krus ni Kristo at ang kanyang muling pagkabuhay. Kapag ito'y nananatiling isang kwento lang sa atin or alamat, para itong catapres na nasa bulsa mo lang. Dala-dala mo nga pero hindi mo naman iniinom. Amen po. So ang isang benepisyo ay ang namatay na kay Kristo ay bibigyan niya ng bagong buhay. Pakisabi nga sa inyong sarili, bagong buhay. Hindi pwedeng magkaroon ng bagong buhay kapag hindi pa namamatay yung lumang buhay. Ano yun? Dual personality. Sa Itbulaga ng araw, merong kara cross ba yun? Doble kara. Yung kumakanta ng panglalaki. Tapos tatalikod, pangbabae naman, bumibirit ng tenor. Ang buhay pananampalataya, hindi pwedeng doble kara. Kristiyano sa linggo. Hindi ko na alam kung anong category ng Lunes hanggang Sabado. Doble kara. Kaya obligadong may mamatay mo ng isa bago ibigay yung bagong buhay. Naalala niyo po yung ating series tungkol sa buto. Yung buto, kailangan mo nang mamatay bago tumubo yung toge. Bago tumubo yung sprout. Bago tumubo yung usbong. Kailangan mamatay dito. Pero ang maganda dito, mga kapatid, hindi ako, hindi kayo ang papatay sa inyong sarili, sa ating sarili. Hindi. Wala tayong kakayanan. Bakit kailangang bigyan tayo ng bagong buhay? Kasi sabi ni Santiago, ngunit ang bawat tao ay natutokso kapag siya'y nahihila ng sarili niyang masamang pita. Di ko ma-imagine. Yung sarili ko, hihilahin ko. Yun ang sinabi ni Paul. Ni Santiago, sorry. Ang sarili kasi, pakitapik nga po yung sarili. Minsan hinihila ka niyan sa masamang pita.
Tandaan niyo, yung sarili, kapag nabubuhay ka pa sa iyong sarili, hihilahin ka niya sa masamang pita. Kaya gusto ni Kristo, mamatay ka sa iyong sarili. Kapag namatay ka na sa iyong sarili, ang mabubuhay na sa iyo, verse 20, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. So, kailangan mamatay muna yung sarili. Ready na ba kayo? Dapat namatay na yung sarili. Hindi po, narito pa rin po yung sarili. Pero buhay na po sa akin si Kristo, promise. Buhay na siya. Si Kristo may schedule nga lang sila. Pang Sunday lang si Kristo. Yung Monday to Saturday, sarili ko na. Yun ang sinasabi natin na doble kara, hindi ganon ang nais ng Diyos sa atin. Kaya hindi niya sinabing pinatulog muna niya yung lumang pagkatao, pinatulog. Para gising muna si Kristo na siya magro-role sa ating buhay. Hindi. Sabi niya, pinatay. Kapag patay na, hindi na yung babalik. Kapag patay na, hindi na babalik. So sabi diyan, mamamatay muna yung lumang pagkatao. Yung lumang pagkatao na rin yung masasamang pita. Hindi ka hihilahin ng luma mong pagkatao na mag-church. Hindi. Hindi ka hihilahin ng yung lumang pagkatao na magpatawad sa iyong kapwa. Hindi ka hihilahin na yung sariling pagkatao doon sa pag-unawa, pag-intindi, at pagpapasensya ng ubod haba. Ang laging hihilahin sa iyo, patulan mo. Patulan mo, patulan mo. Hihilahin ka niya doon sa isang bagay na labag sa kalooban ng Diyos. Kaya dapat siyang mamatay. Sa Romans chapter 6, tingnan natin. Kung gayon sa pamamagitan ng bautismo, sino po na bautismuhan na? Taas po kamay, dito. Dito po, sino na bautismuhan na? Sino po nabaptize na dito sa row na to? Ayan. Dito po, sino ang nabaptize na? Ayan, meron pang hindi. Dito po, sino po bautismado na? Dito po, ayan. Tingnan niyo pong mabuti, Verse 4, kung gayon, sa pamamagitan ng bautismo, yun po yung water baptism, ay namatay na tayo. Yun pala yung time, yun yung panahon, na kapag tayo ay nabautismuhan na sa tubig, namatay na tayo. Gusto ko pong i-announce doon sa mga hindi pa baptized. Ngayon po ay meron pong half-day baptism class bago po tayo magpa-baptize. Ito po yung ating pinag-uusapan. Yung dying to self. Yung makasama tayo ni Kristo sa krus sa kanyang kamatayan. At inilibing na kasama niya upang kung paanong si Kristo ay muling binuhay sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo man ay lumakad sa panibagong buhay. Tingnan niyo po, kaya sinasabi ko kanina, ang kamatayan sa sarili, hindi tayo. Halimbawa, ang lumang buhay ko ay mahilig ako uminom ng alak. Hindi ako galing sa aking sariling self-will. Ipigilan ko yung sarili kong uminom ng alak. Hindi ako. Hindi ako. Kung ako ay mahilig manira ng kapwa, ipigilan ko yung bibig ko na magsalita ng paninira laban sa aking kapwa. Hindi ako ang pipigil sa aking sarili para siya mamatay. Hindi. Yung pakikipag-isa ko kay Kristo. Kaya sa TCFC, hindi natin paano ko ba sasabihin? Hindi natin in-encourage hindi natin pinopromote yung sinner's prayer na iyon yung eksaktong pagiging born again mo. Panginoon, tinatanggap kita mula ngayon bilang aking sariling tagapagligtas. Pero ginagawa natin yun. Pero hindi tayo naniniwala doon sa short prayer na yun, ay makakaroon ka ng kaligtasan. Kailangang ipagpatuloy mo pa yung pag-aaral, pagkaunawa sa salita ng Diyos. Bakit? Tingnan nyo. Sabi ni Paul sa Romans chapter 6, doon daw sa bautismo, namatay na tayo. Kaya kapag tayo nagpapa-water baptism, sinasabi natin doon sa kapag nilubog siya, ang mamatay kay Kristo.
mabubuhay na para kay Kristo. Ang baptism yung deciding factor ng isang tao kung tatanggapin niya si Kristo sa buhay niya o hindi. Hindi siya simpleng public confession ba tawag dyan? Public declaration, mga kasama, nalubog na ako, Kristiyano na ako, hindi ganun siya kababaw. Hindi siya ganun. Alam niyo kung bakit ganun yung ginawa doon sa panahon nila, sa lumang tipan? Kasi ang mga Kristiyano noon, pinapatay. Kaya kapag in-identify mo yung sarili mong Kristiyano, ang tapang mo. Ang tapang mo. Para kang nasa isang lugar ng ISIS at pinagsigawan mong, Kristiyano ako! Sa harapan ng mga ISIS na may dalang AK-47. Naghahanap sila ng Kristiyanong papatayin nila. Ipagsisigawan mo ba na Kristiyano ka? Kaya public declaration. Handa na niyang ibigay ang kanyang buhay kay Kristo. Pero sa Pilipinas, kung saan, ang pagiging Kristiyano ay parang pagsunod sa fashion. Walang masyadong kahulugan sa puso ng tao. Basta nagpabautismo ako, okay yun. At least member na ako ng TCFC. Hindi po sa membership ng TCFC yun. Ang bautismo, sabi ni Paul, ay pagkamatay ng ating sariling lumang pagkatao. Kapag umahon ka sa tubig, binibigyan ka niya ng bagong buhay. Bakit kailangan bagong buhay? Kasi yung sa Santiago, kapag sarili mo pa rin yung nasusunod, hihilahin ka niya sa masamang pita ng laman. Wala siyang ibang pagdadalan sa iyo, kundi upang sundin mo yung masamang gusto ng laman mo. Kaya gusto ni Christ, mamatay siya. At kailan siya mamamatay? Kapag na-identify mo yung iyong sarili, yung ating sarili, naialay yung ating buhay, katulad nung inalay ni Jesus ang kanyang buhay sa krus. Kaya nung sa baptism class, tinanong ko yung mga umattend, handa na ba silang iwanan yung kanilang lumang buhay? Kung hindi pa, pwede naman silang hindi ituloy yung baptism. Kasi kung itutuloy nila yung baptism at hindi pa naman nila handang iwan ang kanilang lumang buhay, wala pa rin yung kahulugan. Wala pa rin bagong buhay na ibibigay ang Diyos para sa kanila. Kunyari lang meron, pero ang totoo, wala. Verse 5, sapagkat kung nakiisa tayo kay Kristo sa kamatayan tulad sa Kanya, tiyak na tayo ay makakasama niya sa muling pagkabuhay. Ito yung gusto natin, mga kapatid. Yung kapag binuhay na maguli ang mga patay, kasama tayo sa kaharian ng Diyos. Pero tingnan nyo, bago mangyari yon, merong munang unang dapat maganap. Balikan natin, sapagkat kung, yung salitang kung nakalagay dyan sa kanan, hindi yan sigurado eh. Optional yan. Depende yan dun sa tao. Kung ang kanyang pagka-baptize sa tubig ay naging totoo sa kanyang sarili. Or dinaya niya lang ang kanyang sarili. Kung tayo daw ay nakaisa ni Jesus sa kanyang kamatayan sa krus, yung salitang nakaisa, intentional. Naalala ko nung 1994 yata, andiyan ba si Ate Arlene? Wala. Si Judith. Ayan. Nagpa-baptize kami sa Daranak. Sa Daranak. Totoo sa akin. Doon din sa aking mga kasama, totoo. Kasi yung aming ginawang baptism, nasa Katoliko pa po kami noon. Nagpa-baptize kami sa isang pastor. Katoliko pa kami noon, nagpa-baptize kami sa isang pastor at nalaman ng simbahan. At kami ay pinag-public confession. 14 kaming nabautismuhan, yung 7 nag-public apology pala. Sorry po, mali po yung aming ginawang bautismo. Pero kaming 7, hindi, tinuloy namin yung aming, tinayuan namin yung bautismong tinanggap namin. At ayun, pinatalsik na kami dun.
Salamat sa Panginoon. Hindi ko tinitingnan na yun ay walang halaga. Inari ko yung mahalaga. Kahit tanggalin kami ron sa simbahang malaki. Kasi bakit? Dapat maging totoo sa'yo yung bautismong tinanggap mo. Kapag yun ay hindi naging totoo, yun ang simula ng iyong relasyon kay Kristo. Yun ang simula ng iyong pakikipagrelasyon sa Kanya. Yun yung simula ng pagiging bahagi mo sa Kanyang kaharian. Kaya kailangan ng bautismo, totoo, sincero, intentional. Alam mo dapat sa iyong sarili. Kaya sa TCFC, hindi tayo nagbabaptize ng infant. Hindi pa nga naglalakad, binautismuhan na natin. Wala pa siyang pagkaunawa. Hindi pa niya kayang mamatay sa kanyang sarili. Hindi pa niya nauunawaan yung kung bakit si Kristo ay namatay sa krus. Sa verse 6, dapat nating malaman ito. Ayan. So sa lahat po na nakakarinig, pwede po bang pakitaas ang kamay? Dapat nating malaman ito, na ang dati nating pagkatao ay ipinakong kasama niya sa krus. Nung nilagay ko yung kasalanan ko, last 2 weeks ago, in-identify natin yung sin na meron tayo. Sinabi natin na kasama yun dun sa kamay ni Kristo na ipinako sa krus. Iyon yung araw na namatay tayo sa ating kasalanan. Iyon yung araw na namatay yung ating lumang pagkatao. Kailangan ba yun? Kailangan yun. Kailangan yung lumang buhay mamatay. Kailangan siyang mamatay. Sinong papatay tayo ba? Hindi. Yung kapangyarihan ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Verse 6, dapat nating malaman ito, na ang dati nating pagkatao ay ipinakong kasama niya sa krus. Ano yun? Yun yung makasalanang pagkatao. Sa bandang kanan. Ano yung kasama doon? Yung ating mga old habits. Yung ating pinakamamahal na kasalanan. Yung ating mga paniniwalang hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Ipinako na daw yun kasama doon sa krus. Kailan nagaganap sa isang Kristiyano yun? Sabi sa verse 4, doon sa araw na ikaw ay bautismuhan. Doon sa araw na ikaw ay ilubog sa tubig. Hindi ba doon sa araw na ikaw ay nag-pray? Hindi doon. Hindi doon. Doon sa araw na ikaw ay ilubog sa tubig. Kasi doon sa araw na yon, alam mong isusuko mo na yung buhay mo sa Panginoon. Kailangan mamatay siya. At nang hindi na tayo pagharian pa ng kasalanan, isipin niyo po yung kasalanan. Ulitin ko ulit mga kapatid, bakit sa TCFC laging kaduktong yung kasalanan? Kasi kapag pinag-usapan si Christ, kaduktong lagi yung kasalanan. Kasi yun yung gusto niyang patayin. Yun yung gusto niyang tanggalan ng kapangyarihan, ng puwersa. Kaya sa pagkapako ni Kristo sa krus, pinatay niya yung kasalanan sa ating katawan. Yung sa ating lumang pagkatao, kasamang namatay doon sa krus. Dapat alam natin yan. Sabi sa verse 6, dapat nating malaman ito. Alam na po natin. Sabi ni Paul sa Roma, mga taga-Roma, dapat malaman nyo to. Ngayong umaga, dapat TCFC, dapat malaman nyo to. Dapat malaman natin to taga-TCFC. Dapat kung paanong nalaman ng taga-Roma, ang taga-TCFC, dapat malaman natin ito ngayong umaga. Yung lumang buhay na meron tayo, namatay na siya. Doon sa bautismo, sapagkat doon, iniwan natin ang ating lumang buhay. Inialay natin sa Panginoon. Pangalawang layunin, upang ipaunawa na kalakip nito ay ang paglaya sa pagkaalipin sa kasalanan. Verse 6, bandang dulo, at nang hindi na tayo pagharian ng kasalanan. Kapag sinabing hindi na paghaharian, hindi na ang kasalanan ng hari. Ibabalik ko po doon sa mag-asawa. Nung ako'y nag-OJT kay Pastor Ed sa kanyang pagkakasal, narito ba yung, wala, kaninang first service, narito yung huling kinasal niya. Hindi pa pala yun. Yung anak ni Brother Felix, ang huli niyang kinasal. Sabi niya,
Handa ka na bang mamatay sa pagkabinata? Mamatay daw sa pagkabinata. Ikakasal niya yun. Kasi yung buhay pagkabinata, iiwan niya na. Handa ka na bang iwan ang buhay pagkabinata? Sumagot yung asawa, yung lalaki. Opo, handa na. Kasi bakit? Yung ginagawa mo dati, hindi mo na magagawa ngayon. Kasi magagalit na yung hari mo o yung reyna ng buhay mo. Sino yung reyna ng buhay mo? Yung asawa mo na. Dandan. Wala, binabati lang kita. Napalaki agad ang mata ni Dandan. Binabati lang kita. Ang isang taong mag-aasawa na, kahit po sa babae, hindi naman ibig sabihin lalaki lang. Pati babae. Yung lalaki, handa na ba siyang magtapos ang kanyang buhay pagkabinata? Yung babae, ganun din. Handa na ba siyang magtapos o mamatay sa buhay pagkadalaga? Bakit? Kasi iba na kapag buhay may asawa. Tama ba, Eljan? Tama ba? Wala yata yung kabiyak mo. Tatanungin ko rin sana eh. Nagtatapos na yung buhay. Bakit? Yung ginagawa mo dati, hindi na pwede. Yung uuwi ka ng madaling araw, hindi na pwede. Bakit? Merong isang sikmurang hindi kumakain hanggat di ka kasabay. Oo daw, sabi ni Eljan. Ang sweet, Pero after 10 years, wala namang pagkain, wala na. Kinain na naming lahat, ang tagal mo eh. May ginagawa ang isang binata na kapag mamasok sa buhay ang asawa, hindi na niya gawin. Ano pa yun? Tama. May ginagawa ka dati hindi pwede gawin. Dati wala kang nag-update sa mga dati mo. Ngayon may nag-update sa business mo. Nasanda ka na. Ito kasi ano yan eh. 60 man. Yung buhay na itintik bago natin nakilala si Kristo. At dahan-dahan na tayo iwan. Yung sinabi dapat dahan-dahan tayo mamatay doon. Kasi kapag nakikisa ka kay Kristo, may mga bagay kang gusto mo gawin, hindi mo yung bata ginagawa. Kaya tanong, handa na ba? Yung mga pag-aasawa, kapag nararamdaman lang, kahit hindi handa, sinasama na kami. Prone sa pag-iwalay. Prone sa pag-iwalay. Bakit nag-iwalay? Magmumaligo. Bakit yung pag-ibang ito? Inawipaligo eh. Vision nila yung naliligo. Ayaw po ng ganun. Hindi niya nakikita yun. Tapos naman yung malaki kapag nakasasawa nyo kayo. Gawin niyo practice mo araw-araw. Nakikita niyo ba mga bagay na ginagawa ang tao ako sa makasang relasyon na hindi niya nilay magagawa pa sa buong buhay niya. Ang isang taong gusto makipagrelasyon kay Kristo, dapat handa sa bagay na ito. May mga bagay na ginagawa tayo sa luma nating katao na kapag nakikita tayo kay Kristo, hindi natin siya magagawa. Kaya sabi doon sa binasa, kapag nakakasama kay Kristo, hindi ka siya nasunuran ng ilang damdaman. Kasi sinipingan tayo na yun. At kung masabahin natin from Romans chapter 6, verse 1, Diyan sinagot ni Paul yung isang nasabi. Habang sumasagana na pala ang kasalanan ko, sumasagana na pala yung at pagpapatawad siya sa akin. Hindi ang gagawin ko, araw-araw akong magpapakasala. Kaya sulat ito Romans chapter 6, 2 hanggang 8. Hindi na naman ang buhay ko kasi namatay na nangaroon. Paano mabuhay ka doon? Verse 7. Sapagkat ang sinong namatay ay nalaya na mula sa kasalanan. So kailan na mamatay? Kailan tayo na lumalaya sa kasalanan kapag namatay tayo? Feeling mo ba malaya na kayo sa kasalanan? May dalawang
Ibig sabihin sa tao yun eh. Pag-usapan natin. Yung isa malaya na sa kasalanan. Hindi na siya nai-influensyahan. Isang araw, para sa Pastor R.A. Pero nasa siya sa akin to. Itong inyang ito, itong mga 5 years nung uwi siya. Kahit anong hila sa kanya, kanyang mga kaibigan, hindi na siya mayayaya. Sabi ko kay Pastor R.A., congratulations, Pastor R.A. Bakit? Patay ka sa alak. Patay ka sa kasalanan. Kasi hindi ka na nayayaya. Kahit hayayaya pa, hindi ka tumutugon. Hindi ka na nagpapaamlak. Katunayan na patay na siya. Sa kasalanan, lumang mga katao niya na hinahanap, pinatay na siya ng rostro-rostro sa doon. Purihin natin ang Panginoon. Kapag ang isa ay wala na sa kasalanan, kahit ay lang siya ng chismosa, hindi na siya sasama. Ang ganda na may. Kapag meron kang, alam niyo yung ukan, alam na pinag-usapan nun eh. Yung ukan, alas 7 mga gagay, magkakape. Nasa ukan na. Kunyari, bili ka lang ng posporo. Pero nagpapayaya ka na nagagat sa ukan. Kapag namatay ka na roon, hindi ka posporo. Ibig sabihin, kahit anong ina sa'yo, mawawala na lang lasa sa'yo. Mawawala na lang lasa. Kaya paramdaman natin ang sarili. May lasa ba yung hila nila sa kasalanan sa akin? May lasa ba yung hila ng sa akin laman? Yung sinasabi sa Tiago, kapag hinihila ka na ba ng sarili sa kita ng laman, sumusunod ka pa ba? Kapag hindi kayo sumusunod, patunayan tayo na bakit. Verse 7, pinalaya ko na sa kasalanan. Hindi na sinusunuran sa kasalanan, nagkakasala. Pero hindi pinamuhay ang kasalanan. Bumabagsak tayo, nakamali tayo. Alam niyo ba? Ito, mababanggit ko mamaya sa message sa anniversary. Nung sinisay na glorified body, last sabi ko, tinong Christ yung tiyanggi sa templo. Hinagin mga lamesa. Kasi narin yung natinda ng kapate, ng tuto, ng hayop. Meron money changer. Dapat wala na yun. Isipin dito. May natinda ng manok dito. May natinda ng baboy dito. Doon sa kami natinda ng gulay. Bakit natinda? Para po madaming benta. Nung nakinayin ni Cristo, inuom niya lahat ng tinda. Nung si Cristo ay nabuhay na maguli, glorified body, naalala niyo yun? Tumugod siya sa pintuan. Nagagalit siya. Glorified body, nagagalit siya. Pinagalitan niya mga apostol. Bakit? Kasi sinabi niya kay Maria, pumunta sa mga alagad, sabi niya, buhay akong maguli. Ayaw niya nang maniwala. Pinagalitan sila ni Cristo. Pero di siya nagkasala. Pwede magalit. Hindi ko kayo galit dyan. Dami magalit kayo. Nang hindi nagkasala. Bakit magalit ka ni Christ? Ang context, kasi ayaw nilang maniwala ang Ebanghelyo. Ayaw nilang maniwala si Cristo na namatay at after 3 days, they buhay sa uli. Ito na nga ako. Ayaw nilang maniwala. Pinagalitan niya. Pero hindi naman mabuhay sa dalang Christ. Tayo ay tinawag ng Panginoon para sa isang bagay na panlangit. Tama po ba? Naniniwala kayo doon. Tinawag tayo natin para doon sa mga bagay na yun. Kaya kapag hinihila tayo ng mundo, yung namatay na kay Kristo, tumawagin na lang, tinatawa na lang. Ito, buhay na to si Amo Robert Dilla. Sabi niya, kapag siya sa Amos, kapag doon niyayaya siya, Laguna kasi ito eh. Laguna, ano. Madalas siya ngayong nailaro sa reunion, sa sama-sama. Alam yan, inuman talaga.
Pero sabi niya, kahit anong yaya sa akin, hindi na nila ako mayayaya. Hindi na nila ako makikim. Sabi ko sa kanya, congratulations, Bro Robert. Kasi patay ka na sa lumang buhay. Patay na. Yun yung ibig sabihin ng napako ng sama ni Kristo. Nawalan ng lasa. Nawalan ng action sa iyong kasalanan. Kaya self-check sa ating sarili. Yung kasalanan meron papil sa atin o wala na. Kayo na lang naman sagot yan. Pangatang layo upang mamumig na tayo upang magbabuhay sa pagsunod kay Jesus. Ang isang tao hindi naman mamatay sa kanyang buhay. Kapag tinuro mong sumunod kay Kristo, magagalit sa iyo. Kapag tinuro mo siyang singing sa salita ng Diyos, magagalit sa iyo, matatam siya sa iyo. Magtatampo yan, magagalit sa iyo. Sasabihan niya ng isang bagay, bakit? Ang paniniwala niyang ginagawa niya, kalooban ng Diyos. Kaya natuwa mo yung kasalanan. Kapag itinama mo siya, gamit ang pagsunod kay Kristo, magagalit sa iyo. Romans chapter 6 verse 9, sapagkat alam na si Kristo yung muling buhay, hindi na muling mamamatay. Wala na pangyarihan sa kanya ang kamatayan. Minsan lang siya mamatay para sa lahat ng mga tao at nabubuhay siya ngayon. Para sa verse 13. Huwag na ninyo ilalim sa kapangyarihan sa lahat. Alin mo yung bahagi, any parts of our body, bilang kasapat sa paggawa sa masama. Alam niyo yung kasapapan. Materialis. Gagawa ka ng bahay, kailangan ng coco-lumber, kung kahoy, plywood, semento, hama, pako, kontrata si Brad Hierro. Ano pa Brad? Kailangan. Gagawa. Pwede ka rin maging kasapapan sa paggawa ng masama. Pwede. Halimbawa, may birthday yan. Christian ka. Pre, ano yan mo birthday ko? O sa akin yung long neck. Asang sapapan sa kasamaan. Asang sapapan. Part. Sa halip sa sabi sa Diyos, bilang ng mga umamatay na. At maling-malinguhay. At ihandog ninyo sa kanya yung katawan. Bilang sang sapapan na mananang. Asang sapapan ng kabutihan. Pwede kang maging materialis sa dalawang bagay. Paggawa ng masama at paggawa ng buti. Ang namatay kay Kristo, hindi nagiging isang para paggawa ng masama. Brother, birthday ko, cake. Ayos yun. Ayos. Ubi cake. Birthday ko, ano alam mo? Tilapia. Sinigang tilapia. Alam mo na kapag birthday ang Kristiyano. Ang dilig yung cake. Pero kapag ikaw kasama ng Diyos, ang dalaman, invite ko kayo sa anniversary namin, 40th anniversary. Invite ba kayo? Ulitin ko. Ang pinakang ganti mo raw dun sa kaaway mo, kung gusto mo siyang mapahamak, huwag mong sabihin sa kanyang mahal siya ng Diyos. Kasi kapag sinabi mong mahal siya ng Diyos at tinanggap niya, mapupunta siya ng langit. Kaaway mo yun. Biro lang po yun. Biro lang. Ibig kong sabihin, ang tunay na pagmamahal sa kapwa, ibahagi mo sa kanya si Kristo. Purihin natin ang Panginoon. Kaya, ang bawat isa mamaya, magdala kayo ng isa. Yung kaaway nyo, dalhin nyo sa Panginoon. Para hindi ka naawayin. Kapag tinanggap niya si Kristo, at namatay niya yung luma niyang pagkatao, hindi na siya mga away sa'yo. Ibe-bless ka niya na. Pwede ba
na nagpapasakop ako sa Diyos pero nagpapagamit ako bilang kasangkapan sa paggawa ng kasalanan. Pwede ba yun? Hindi pwede yun, ano? Hindi pwede. Romans chapter 6 verse 16, hindi ba ninyo alam? Hindi nyo ba alam? O dapat malaman natin TCFC, na kapag nagpasakop kayo sa sino mang inyong sinusunod, kayo'y nagiging alipin nito. Maging ito'y sa kasalanang hahantong sa kamatayan o ang pagsunod sa Diyos na hahantong sa pagiging matuwid. Kaya nga mga kapatid, dito tayo magtatapos. Romans 12:1, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal, kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo. Mga kapatid, ang krus ni Kristo ay hindi isang kwento. Ito'y napakamakapangyarihan. Kayang hanguin lahat ng kaluluwa na pupunta sa impyerno, papunta ng langit. Kayang-kaya ng krus ni Kristo. Pero katulad ng sinabi ko kanina, kahit gaano kagaling yung gamot na katapres kung ito'y nakalagay lang sa inyong bulsa, wala itong silbi at wala itong kabuluhan. Sobrang powerful ng ginawa ni Kristo doon sa krus. At ang tawag dyan mga kapatid, iyan ang ebanghelyo. Iyan ang mabuting balita. Marami ng buhay ang binago ng ebanghelyo ni Kristo. Marami ng malayo sa Panginoon ang kanyang inilapit. Marami ng kaaway ang naging kaibigan ng Diyos dahil sa kanyang ebanghelyong yan. Ngayong umaga, tanggapin natin ang tunay na kahulugan nito sa ating buhay. Kung hindi, mawawalan ng saysay at mananatiling alamat at magsisilbing isang magandang kwento lang ito sa ating buhay. Huwag nating hayaang maging ganun lang ang epekto nito sa ating pagkatao. Tanggapin natin, ialay natin ang ating sarili sa Panginoon. Ibigay natin sa Kanya ang lahat ng makasalanang buhay na meron tayo upang ito'y Kanyang patayin doon sa krus. Hindi tayo ang magpapatay nito, kundi ang kapangyarihan ni Kristo nung siya ipako doon sa krus upang bigyan ka ngayon ng bagong buhay na gagamitin mo upang maglingkod, upang magpagamit, upang maging instrumento, upang maging materyales sa paggawa ng kabutihan ng ayon sa kanyang kalooban. Ama naming nasa langit, salamat sa umagang ito, sa iyong biyaya, sa iyong pag-ibig, sa iyong krus, Panginoon. Salamat sapagkat merong pagkamatay sa sarili. Diyan sa krus kung saan ikaw ay napako. Dahil kung sa aming sarili, Panginoon, aaminin namin, hindi namin kaya. Pero salamat sapagkat merong krus na pwede naming ilagay ang aming lumang buhay at doon ay tuloy ang mapako at mamatay at malibing upang ibigay sa amin ang buhay na ganap at kasiyasiya na pinangungunahan at pinaghaharian ng aming dakilang Diyos at tagapagligtas, aming Panginoong Hesukristo. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen and amen. Amen. Thank you, Lord. At kapag po pinag-usapan po ang krus at ang ating Panginoong Jesus, para po bang ang hirap at hindi kayang pigilin ng ating sarili na hindi magpasalamat at awitan ng Panginoon. Amen? Kasi po pagdating sa krus, mga kapatid, habang tinitiis at tinatanggap ng Panginoong Jesus ang lahat ng hampas, ang lahat ng sugat, ang lahat ng kirot, ay pinili niyang kalimutan ng kanyang sarili. Dahil laman ng isip at puso ng ating Panginoong Jesus ay ang bawat isa sa atin. So karapat-dapat po bang awitan at pasalamatan ng ating Panginoon ngayong umaga? Ulitin ko po. Karapat-dapat po bang awitan at pasalamatan ng ating Panginoong Jesus ngayong umaga? Aawitan po natin ng sabay-sabay ang ating Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank
for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Washed me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embracing is worthy. Worthy is the Lamb seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious. High and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven crucified. Worthy is the Lamb. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Oh, sing thank you. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you, Lord. Thank you for this love, Lord. Thank you, Jesus. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embracing is worthy. Worthy is the Lamb seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious. High and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven crucified. Worthy is the Lamb. Thank you, Lord. Tayo po'y natako na sa ating pagkakaloob sa ating Panginoon. My God, I shall sing to thee. Holy, holy. My God, I shall sing to thee. Holy, holy.
Yes, He is holy. Let's sing, He is holy. Yes, you are Lord. Yes, you are Jesus. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Seated on the throne. I crown you now with many crowns. You win victorious. He is high, He is high and lifted up. Jesus is Lamb of God. The darling of heaven, crucified. He is worthy, worthy is the Lamb. He is worthy, worthy is the Lamb. Yes, church, He is worthy, worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Yes! Palakpakan po natin ang karapat-dapat. Lahat ng papuri, pasasalamat at pagsamba ang ating Panginoong Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Bahagi ng ating pagsamba ay ang pakikisalo sa banal na punan. Tayo ay pinili ng Diyos, pinawalang sala, pinagpala at pinabanal. Kaya tayo ay pinabala ng Diyos dahil sa kanyang kamatayan at pag-ibig sa atin. Ito po ang sabi ni Apostol Pablo. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Jesus, nang gabing siya'y pagkanulo, ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat sa Diyos at sinabi, ito ang aking katawan na inihandog ko sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-aalala sa akin. Sabay-sabay po natin kainin. Gayo din naman, matapos maghapunan ay nawakan niya ang saro at sinabi, ito ang saro ng bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Sa tuwing iinamin niyo ito, gawin niyo ito bilang pag-alala sa akin. Sabay-sabay po natin ilagay. Tayo kaya manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa pribilehiyo na pinagkakaloob mo sa amin upang kami ay maging kasalo mo sa araw-araw namin buhay, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Pwede po bang maupo muna saglit for some few announcements? Sa May 11 and 12, pakitaas nga po ang kamay ng mga youth dito, ages 13 to 25. Ayan. Youth. Youth, 13 to 25. At yung mga nanay o tatay na may anak na 13 to 25.
Sino po dito yung mga magulang? Ayan. Na may anak na 13 to 25 ang edad. Sa May 11 and 12, salamat po, hands down please. Sa May 11 and 12 po kasi ay magkakaroon ng youth camp sa Zambales. So kung kayo po ay willing na sumama sa youth camp, magaganap po ito sa Zambales, ay pwede po kayo makipag-ugnayan kay Ate Maymay. Ate Maymay, tayo ka nga saglit. Ayan. So kung kayo po ay interesado, ay meron pong parental consent na ibibigay si Ate Maymay. Lapit po kayo. Ito po i-fill out ninyo ng inyong information. At next Sunday, ibabalik niyo po kay Ate Maymay. First come, first serve po ito. Hani po. So ito po yung mangyayari sa May 11 and 12. Okay po? Ate Maymay, hani, pakilapit na lang po kayo mamaya kay Ate Maymay. And ngayon pong araw na ito ay very significant sa Tanay Christian Faith Church. 40 years ago ay church ng TCFC, ng Tanay Christian Faith Church. Kaso, dahil minamaltrato ang church ng community, kasi meron po dong pagawaan. Malulungkot kayo habang kami ay galak na ipinagdiriwang ang katapatan ng Diyos sa loob ng 40 taon. So mamaya po, magkakaroon tayo ng motorcade. Assembly, dyan po sa harapan ng church natin. 3:30 ang start ng ating assembly. 4 o'clock, start po ng motorcade. Lalakad Pagdating sa Sisilio, yung kanto, yung P. Burgos, dire-diretso na po tayo sa ating endpoint sa San Isidro Gym. Doon po tayo ay magkikita-kita. Pagdating po natin doon, sasalubungin tayo ng ating music team with festivity mamaya. Nakaka-excited eh. Gusto ko na nga sanang isuot yung t-shirt ko eh. Napigilan lang ako ng multimedia team. Si Brother Lee kanina, isuot-suot na niya. Eh dahil daw siya pinawisan, lalaban na lang daw niya. So anyway, hindi po kami masyadong excited. Yung pong kapatid ko kagabi,
Ang usapan ay ngayon palang mag-aayos ng venue. Nagpicture na yung kapatid ko kagabi doon sa may venue. Wala daw tao. Ay malamang gabi na. So anyway, excited po tayo na makibahagi sa ating 40th founding anniversary. At ikukwento namin sa inyo, mangilan-ngilan, kung ano yung mga pinagdaanan ng church. Tayo nga po yung lahat ng mga nagsimula na sa church ng day one. Tayo. Sabi ko tumayo. Nakatayo ka na pala. Meron pa bang iba? Maliban sa amin ni Ate Che. Ayan. Nahihiya yata. Ayan. Sino pa po ang mga nandito na nung day one? Diba? Halatang halata, mga inuugatan na tayo. Okay, so anyway, kita-kita po tayo mamaya. Tayong magdiwang ng katapatan ng Diyos sa loob ng 40 taon. Iba't iba ang pinagdaanan natin. Iba't ibang seasons of life ang pinagdaanan natin. But through it all, the Lord has been faithful. And, isa pa pong announcement, nakikita nyo itong ating building. Ito po ay na-enjoy na natin sa kagandahang loob ng ating architect contractor. Meron pa po tayong ilang bayarin. Actually, hindi ilan. 1.2 pa ang kulang natin. Kung gusto po ninyong makibahagi sa ating project ng church ngayon, brick by brick, punta lang po dun sa likuran. Nakikita niyo po yung mga nakapula, nakamaroon na yan. So sila po yung ating mga ushers. Hingi po kayo ng sobre para maging kabahagi ng ating brick by brick project. Tayo po'y tumayo at ituloy po natin ang saya at galak sa ating Panginoon. Woo! Come on, church! Hey! Water you turn into wine. Open the eyes of the blind. There's no one like you. None like you. Into the darkness you shine. Out of the ashes we rise. There's no one like you. None like you. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Into the darkness you shine. Out of the ashes we rise. There's no one like you. None like you. Come on, church. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer. Awesome in power. Our God. Our God. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? And what will stand against? Hey! Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our
Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Come on, church! And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? And what could stand against? And what could stand against? Yes, church! This is our God! Hallelujah. Hallelujah. Alam niyo po na ako'y maging Kristiyano, August 2, 1992. At simula po noon, andito na ako, dito na kaugat, dito na, sabi nga, nilulumot na. Pero ang sigurado ko po, napakabuti ng ating Diyos. Dahil ang ating church, sabi nga, ikwento na po ni Pastora Grace, tunay po talaga na kita ko ang kabutihan ng Diyos. Damang-dama ko, dama nating lahat. Nang ako po'y tumungtong sa bahay-sambahan na luma, ako po'y I have a full of nothing. Pero hinamon ko ang Diyos. Kasabay ng aking tunay na pananampalataya sa Kanya. At hindi niya ako binigo, hindi niya ako pinabayaan. Kaya malakas ang loob kong sabihin sa inyo na napakabuti talaga ng ating Diyos. Siya'y buhay, siya'y tumutugon. Ang manatili hanggang wakas, ang siyang maliligtas. Kaya mga kapatid, tunay po talaga na walang itinatangi ang Diyos. Ang tinitingnan lang ay ano ang laman ng puso natin. Ano ang ating motibo sa pagpunta natin sa church. Kaya salamat po sa 40 years na yan. Dama ko, nakita ko ang up and down ng ating bahay-sambahan. Pero napakabuti niya, hindi niya tayo pinagkulang. Up to now. At ise-celebrate natin mamaya. Nawa po, umaten kayo, magyaya kayo ng iba pang makakasama natin upang makita nila ang kabutihan. Masaksihan nila ang kabutihan ng ating Diyos na buhay. Salamat po, Lord. Tayo po'y manalangin, aming Diyos na buhay, aming Diyos na napakabuti. Salamat sa pag-ibig mong napakalaki sa aming lahat. Sabi nga, nagtagumpay ka sa krus ng Kalbaryo upang kaming lahat ay magkaroon ng kaligtasan. Ang dapat lang namin gawin ay manampalataya sa iyo. Sumunod sa iyong kalooban, sa iyong mga salita. Kaya salamat po, Lord. Tulungan mo ang bawat isa sa amin na kami makasunod sa iyong mga inuutos sa amin. Napakagaang po naman kung iisipin. Kaya salamat po. Tunay talaga na walang imposible sa iyo, manampalataya lang. Kaya salamat talaga, salamat. Maraming marami pong salamat. Alam ko, bawat isa sa amin ay may pinagdaanan sa bahay-sambahang ito. Pero isa lang ang totoo, manatili tayo na ginagawa natin ang kanyang kalooban at tayo laging nagpupuri, nagpapasalamat, nananampalataya. Salamat, Lord, at sa mga binigay po ng aking mga kapatid, ito po'y patuloy na magamit namin sa iyong ubasan. Patuloy na pagpalain mo ang aking mga kapatid upang patuloy silang makapagbigay, makatulong sa natitira pa namin kaunting balance sa ating bahay-sambahan na napakaganda na ngayon. Ito'y ating lahat. Manatili lang tayo sa kanyang mga salita. Salamat, Lord. I-bless mo po ang bawat buhay ng bawat isang naririto. Pati po yung mga nasa abroad na talagang patuloy na nagtitiwala sa kabutihan ng Diyos na tumutulong sa ating bahay-sambahan. Salamat po, Lord. Ito po yung aming panalangin sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen.